Maraming salamat sa Lord sa araw na ito. Ang sabi nga po sa Book of Psalms, "This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and we will be glad in it." At tunay na tunay po ito sa buhay ng bagong couples na ito. Maraming salamat, Lord, na humantong ang kanilang mga buhay sa gintong tagpo. Who knew? Who knew? Sino nakakaalam na mula sa kanilang pagkabata pagdating ng time na handa na sila mag-asawa, sila pala yung magkabiyak. Di ba? Natagpuan ni Adan yung kanyang Eva, natagpuan ni Eva yung kanyang Adan. Alam niyo po ba na napakataas ng paningin ng Diyos sa wedding o sa kasalan? Simply because ang Diyos ang siyang nag-institute ng marriage. At napakataas ng tingin ng Lord sa pag-iisang dibdib. Pansinin po ninyo yung terminology sa Tagalog, napakaganda. Magkabiyak. Kasi nanggaling sa iisa. Yun po yung pinagmulan po nun, yung nga po kinuha sa ribs ni Adan, sa tadyang ni Adan, si Eva. Kaya iisa po kayong dalawa na imagine, magkaiba kayo ng salin lahi. Yung mga ninuno ninyo, ang lalayo ng mga pagitan, even your physical own blood, your own physical blood, napakalayo sa isa't isa. Pero hindi rin naman kayo sabay ipinanganak. Di ba? Maaaring sa ibang schools din kayo nag-aral, one day nagkatagpo kayo sa Pilipinas at nagtuloy dito. Pero yun yung wonder po ng pagkakasal, ng pag-iisang dibdib. Hindi sinabing pag-iisang wallet Pero mangyayari naman siya later. Wag kang mag-aalala, Joem. Mangyayari later yun. Depende lang sa usapan ninyo. Kung mag-iisa ba wallet ninyo, o maghiwalay pa rin. Ang mahalaga, yung mga puso, nag-iisa. No? Kayo po ay isa sa mata ng ating Panginoon. Hayaan ninyong magkaroon ako ng short exhortation patungkol dito. Ano yung nangyari simula? What is the history behind yung pagkakasal? Maaring meron ng pagkakaiba sa celebration, pero yung mismong pinakapuso, pinakagitna, pinakakaloob-looban ng pagkakasal, ito po yung nagsimula, walang iba kundi sa ating Diyos. I believe in my heart God is so happy today. We are making God smile this day. Kasi po, sinusundan natin yung kanyang hakbang, yung kanyang sinimulan. Sinusunod lamang natin yung napakagandang sinimulan ng Panginoon sa mankind. Kasi po kung mapapansin ninyo, sabi nga po sa Biblia, si Adan nilikha ng Panginoon sa kanyang wangis. Let us make what? Let us make man according to our own image. Yung iba po kasi, let us make God on our own image. Pero hindi po natin ginagawa yon. But, we are made in God's own image. At ang isa sa pinakauna niyang itinuro sa lalaki ay yung leadership. Pangalawa, di ba, makikita po natin, kailangan ng lalaki ng kasama, ng kapartner. Hindi na po natin babasahin, pero alam naman natin ang sinabi sa Bible na nang tingnan ng Panginoon si Adan by that time, sabi ng Lord, hindi mainam para sa isang lalaki na siya'y mag-isa. Kasi po, ang daming ibinigay na task ng Panginoon kay Adam. Ang sabi po sa Biblia, God set him to work. May ministry kaagad si Adam nang siya ay bigyan ng hininga ng ating Diyos. His first assigned task was to tend and keep the garden. Si Adan yung unang hardenero ng Garden of Eden. Walang iba pa, kundi yung napakagandang Garden of Eden, kung saan napaka-perfect ng lahat, yun po yung ministry ni Adam. Napapansin po natin, di ba, maging yung mga pangalan ng mga hayop, si Adan po ang nagbigay nun. Tao po ang siyang nagbigay. Yung tikling, si Adan ang nagbigay ng pangalan nun. Di ba? Imagine, saan na kinuha yung tikling? Of course, definitely, may mga original na pangalan nung araw, pero nagbago lang along the way, nung tayo na ng pangalan sa ating kapanahunan. So, siya po ang nagbigay. Yung mga lumilipad, tatawagin kong birds, yung mga lumalangoy, fish, di ba? Yung mga land-dwelling animals, di ba? Siya rin ang nagbigay po sa lahat ng mga yan. Looking to see if among them, there might be a suitable helper for him. Bukod sa siya nagpangalan sa mga animals, siya ang nagtetend sa lahat po ng mga animals sa garden by that time.
At the same time po, naghahanap si Adam, sino kaya yung pwede kong maging partner sa pangunguna? Kasi po, sa leadership, hindi pwedeng isa lang. Mahirap pong mag-lead mag-isa. Kailangan ng leader ng someone na tutulong sa kanya. At yun ang kailangan nyo ni Adam. Tinignan niya yung mga bakulaw. Hindi bakulaw. Yung mga chonggo na lang siguro. Kaso hindi rin. Kasi you know why? Bakit hindi yung kalabaw na lang ginawa niyang partner? Diba? Yung mga baboy ramo. Hippopotamus, at least malakas yun eh. Diba? Yung lion, yung cheetah kaya kasi mabilis. Pero according sa Biblia po, walang nakita si Adam himself na makakasama niya para pangunahan yung creation ng ating Panginoon. At nakita po yun ng ating amang tagapaglikha. He performed the task, but there was no comparable helper for him among the animals. And so, nakita yun ng ating napakabait, napakabuting ama na tagapaglikha. God caused Adam to sleep. Nasa Bible po lahat ng ito, kung babasahin ninyo. And he took a rib from his side. And, yun nga po, he fashioned a woman from the rib ni Adan and brought her to the man. Nung gumising si Adam, ayan, mayroong presentation ng Lord. Meron siyang presentation. Diba? Dinala niya yung babae kay Adan in order to present her to him. And so, before the second chapter of the Bible is even concluded, we have been observers and guests at the first wedding. Nang ipresenta ng Diyos kay Adan sa Eva, yun po yung pagpasimula nung kasal na sineselebrate natin ngayon. Makikita po natin biblically, it is God Himself na nagbibigay ng babae para sa lalaki. Diyos po. Originally po, it is God's will kung sino ang mapapangasawa ng bawat isa. And we do believe at this point in time, it is God's will for Joem para maging, siyempre, husband ni Ate Bia. Yun po yung wonder, yun po yung holiness, yun po yung pagiging sacredness ng kasal. Because it is started by God at tinutuloy lamang natin sa ngayon. So, tayong lahat po na narito ngayon, nung araw kasi mga chonggo mga unggoy ang mga witnesses. Oo, mapalad kayong dalawa, hindi mga chonggo yung mga nandito. Oo, mga unggoy, mga nakasabit pa doon yung iba. Sige, kumain lang kayo sa banquet of bananas or what. Hindi. Tayo ngayon, mga witnesses na nagmula rin naman sa ating Panginoon, we are now the witness. Sa maganda, sa pinagpalang kasal na ito na ating sineselebrate. So, mapalad po tayo. And the Bible also concludes with a wedding. In the last book of the Bible, hindi lamang sa Genesis po kasi sa creation, nagsimula ang kasal. Pero hindi po natapos sa Genesis yon. Lilipad tayo ngayon patungo sa Revelation. Book of Revelation. Mula sa Genesis, unang aklat ng Biblia, nagsimula ang kasal, hanggang Book of Revelation, may kasalan pa rin po. God loves weddings. God loves weddings. Mapalad po tayo, mapalad po kayong dalawa. According po sa statistics, wala na halos nagpapakasal ngayon. Nagsasama na lang without God's will, without God's approval. Where is the holiness in that? Where is the sacredness in that? Mapalad kayong dalawa. Sinimulan ninyo ang inyong pagsasama, una, aprobado ng Diyos. Anything na merong approval ng Diyos, siguradong sigurado, nandun ang Diyos sa buhay nyo from together hanggang sa kaya'y kunin niya patungo sa langit. The blessing from heaven will be yours. Sa lahat po sa inyong mga nakikinig, maging sa manonood po ng exhortation na ito, mapalad ang sumunod sa hakbang sa kalooban ng Diyos. Na sa pagsasama, dapat aprobado niya at ginagawa ang pagsasama sa kapamaraan ng nais niya. Dahil definitely you can truly say, kaya ninyong sabihin na, Lord, we claim all of those promises na ibinigay ninyo sa aming pagsasama. Because we are doing these things, we started this thing
ng dahil sa inyong kalooban. Napakamapalad po ninyo, mga kapatid. So, pag-usapan uli natin. So, nag-conclude din ang Biblia sa wedding. In the last book of the Bible, the book of Revelation, we see all of human history ay nagkukulminate lamang para isang glorious event. Mula panahon ni Abraham hanggang sa panahon na ang Panginoon magbabalik at sa kanyang pagbabalik, lahat po nung yun, yung panahon na yun, let's say 5,000 years or 6,000 years from the creation hanggang sa huling panahon. Let's say, because we never know kung kailan darating ang Panginoon, but He will come. At according po sa Biblia, ang ending pa rin ng lahat, you know what? Wedding pa rin. Kasalan pa rin po. The wedding supper of the Lamb. At sa huling panahon po, ang ikakasal naman sino? Si Jesus Christ at ang kanyang church. At sino yung church? We are the church. We are the bride of the Lamb. We are the bride of our Lord Jesus Christ. Nakita ninyong gaano kahalaga sa Panginoon ang kasal? Sa mga kabataan, sa mga hindi pa po kasal, magpakasal kayo. This is my personal advice. Magpakasal kayo. Kasi pagsunod po yan sa mismong programa ng Diyos from Genesis to Revelation. Napakataas po ng pagkakasal ng pag-iisang dibdib na naroon ng Diyos na siya mismong kumukubabaw sa bawat isa. Ang glorious event, the wedding day of the Lord Jesus Christ, in which He takes a bride for Himself. Imagine ang Lord. Nung siya'y magkatawang tao, hanggang siya'y naroon sa kanang, nakaluklok ngayon sa kanang kamay ng ating Ama. Imagine, the Lord Jesus Christ. Ganun na lamang yung kanyang excitement na at last, na gusto ko nang dumating yung time na ikasal na ako sa aking church, ikasal na ako sa aking bride. The Lord is excited for that wedding. Sino ang hindi excited sa wedding? Ikaw, Kuya Joe M. Excited ka ba sa araw na ito? Of course! Lahat ng matinong lalaki, iba yung nararamdaman. Una, kapag sinagot na siya ng kanyang inuirog. Pangalawa, pag nagkaroon na nga nung pag-oo, yung panahon ng preparation for this special day. Ulitin ko po, walang matinong lalaki ang hindi nakakaramdam ng excitement, ng happiness, ng pagpupuri sa Diyos sa paghihintay sa kanyang kasal. Because yun mismo ang ating Panginoon. This is your wedding now. But one day, you, all of us, ikakasal din sa ating Panginoon. And the Lord Jesus Christ, being our groom, is so much excited for that wedding. Kaya nga ang Lord naghihintay na lang siya ng tamang panahon. Is just waiting for the will of the Father na, anak, go on, claim your bride. And I do believe in my heart, liliwanag ang buong sanlibutan for that excitement, for that glorious anticipation na meron ng ating Panginoon sa ngayon. At ganun din po, especially po sa ating groom, kay Kuya Joe M. The bride being the Christian church. So in the last paragraph of the scriptures, the Spirit and the bride both issue the invitation. Kung babasahin po natin yung Book of Revelation, marami pong invitation. Come! No, yung anghel po, di ba, isa, mataas na anghel ng Panginoon. Mismo yung angel, come. Maya-maya ang Lord na mismo, I am coming soon, so come. Ipanag-iimbita po talaga ang kasal. Kasi ang kasal ng mga po, kasi ganun ka-importante sa history of mankind, at ganun ka-importante sa Diyos mismo na siyang lumikha sa atin. Di ba? So, sa huling panahon po, meron na naman tayong final na hindi lamang natin daduluhan na kasal, kundi tayo mismo ang ikakasal. At darating yung time na yun sa huling panahon, there will be the angels, there will be the pastors, there will be all of those Christians, and there will be the Lord Jesus Christ Himself who will say sa lahat ng taong hindi pa kumikilala sa Kanya, come, you are invited to this wedding. Kaya muli po, mapalad tayo kung tayo invited sa kasalang ito. Isa po kasi ito sa napaka-special na kabanata sa buhay ng isang tao. The first wedding was a harbinger of what is to come, yung sa Genesis. It was a foreshadowing type. Anino lamang ng mangyayari sa hinaharap, yung nangyari po sa aklat ng Genesis.
an embodied reenactment of what God intended to do down throughout all of human history. Pinakita sa Book of Genesis yung pagkakasal, yung kahalagahan nun, for us to see yung darating na pagbabalik ng Panginoon para kunin na tayo na kanyang bride. If human history were a novel, kung gagawin natin ng nobela ang human history, that first wedding was foreshadowing, and the grand finale is the end times conclusion. The fact is, all of human history needs to be understood as a wedding preparation. All our lives, mula nang tayo ipanganak, hanggang sa tayo kunin na ng Panginoon, ang hinihintay nating lahat, yung kasalang mangyayari sa hinaharap. Hayaan po ninyong basahin ko sa inyo ang ilang mahalagang verses sa Ephesians, and we will finish here. Ang sabi po sa Ephesians 5:22 hanggang 33, you yourselves, basahin po ninyo yung buong aklat ng Ephesians chapter 5, puros patungkol po yan sa mag-asawa, di ba? At marami pa ang iba. Ang sabi po sa verse 22, wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Verse 24, therefore, dapat daw, as the church is subject unto Christ, the wives be to their own husbands in everything. Yung pong modelong gustong makita ng Panginoon, sa klase ng submission meron ng babae sa kanyang asawang lalaki na dapat naman godly. Diba? Alam ko, mahihirapang mag-submit ng babae kung hindi naman kasi godly yung asawa. Pasaway pa nga eh. Dati ka lang sweet nung ikakasal tayo, nung kasal na tayo, hindi na. Mahihirapan yung babae pag ganun. So sa ating mga lalaki, mahiya naman tayo. We really papahirapan po natin ng mga babae mag-submit sa atin. Kung in the first place, hindi naman kasi tayo kasubmit. Tayo pa may primero unong pasaway sa pamilya. So this is a challenge first muna, Kuya Joem. Diba? At sa ating lahat ng mga kalalakihan, maging kasubmit naman tayo sa mga asawa natin. Para itong mga babae naman, magawa na yung kanilang ministry, yung pag-uutos ng Panginoon sa kanila. Ang sabi po sa mga babae, submit themselves to their husbands, kung paano ang church ay nagsasubmit sa ating Panginoon. Ganun po, kalaki yung purpose ng Panginoon, yung naisin ng Panginoon para po sa mga babae. And of course, 5:22, 5 sa 25 naman po, babasahin ko sa inyo. Hindi lamang syempre yon. Husbands, sabi po sa Biblia, love your wives naman. Ang babae mag-submit, yung lalaki, i-love yung wife. Bakit kaya? Minsan ba natanong natin, bakit kaya magkaiba? Ang utos ng Panginoon sa babae, mag-submit sa lalaki. Ang utos ng Panginoon sa lalaki, mahalin yung babae. Diba? Malalaman natin later. Sabi sa verse 25 po ng Ephesians 5, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. Ganyan din naman, ang lalaki naman po, yung klase ng pagmamahal na ibibigay ng lalaki sa babae, kung paano namang minamahal ni Jesus yung kanyang simbahan. Patas ba? Hindi. Napakapatas. Napakapatas po na ito. Kung paano rin minahal ng Panginoon ng church and gave Himself for the church. Ganyan din naman ibibigay ni Joem ang lahat-lahat para naman kay Via. So, patas po. Patas po yan. Verse 26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Verse 27, that He might present it to Himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing. Kasi po, ganun ang ating dapat gawin katulad sa Panginoon dahil nga po, una, He's the Lord. Ano man yung ginagawa natin, supposedly, sumasalamin lamang sa ginagawa ng ating Diyos. For what? For the glorification, of course, ng ating amang makapangyarihan. That He might present it to Himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Verse 28, so ought men to love their wives as their own bodies. Isa na kayo, you will love each other katulad sa ginagawang pagmamahal ng ating Panginoon. He that loves his wife loves himself. Kaya yung mga lalaking hindi mahal ang asawa o laging inaaway ang asawa, para mo nang inaaway ang sarili mo. Huwag po natin sisiraan ang mga asawa natin kasi sinisira natin ang ating mga sarili.
Okay? We are one. Verse 29, bakit daw? For no man ever yet hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, even as the Lord sa kanyang simbahan. Sisiraan ba tayo ng Panginoon ever? Never. No? Never tayo sisiraan ng Panginoon. He will always build us up. Ganun din ang gagawin ng mag-asawa. You will build each other up. For we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Kaya nga sa verse 31, for this cause, isa po ito sa mga alituntunan ng Biblia, a man shall leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Aalis kayo sa poder na inyong mga magulang, magsisimula kayo ng bagong tribo. Bagong tribo mo, brother. Oh, bagong barangay. Yun po ang sa Biblia. Hihiwalay kayo, mamumuhay kayo ng kayo lang kasamang Panginoon kasi bagong malaking pamilya ang sisimulan ninyo. At alam naman natin yung mga repercussions kapag nakatira sa mga in-laws, di ba? Sa isang bahay po, isa lang ang dapat reyna. Kung itinira mo yung asawa mo sa bahay ng nanay mo, naging dalawa ngayon. Hindi po maiiwasang magkaroon ng clash. Isang reyna lang kasi dapat meron sa isang bahay. Hindi lang yun. Kunyari, tumira naman kayo sa poder naman ni Bia. Nandun ang tatay ni Bia, hari ng tahanan yun. Hari din ngayon si Joem sa pamilya nyo. Magka-clash kayo. Para maiwasan po ang mga clashes ng kings and queens sa tahanan, marapat din lamang talaga bumukod. Yun po yung kahalagahan ng pinaghandaan talaga ang pagpapakasal. Hindi yung bahala na si nanay, bahala na si tatay, pagkasal na kami, aalis sila sa kwarto nila, kami naman ang papalit. Hindi po yun tama. Gagawa kayo ng sariling barangay, sariling tribo ninyo, sariling clan. Magsisimula kayo kasama ang ating Panginoon. Ginawang analogy ni Pablo, yung church at ang simbahan sa wedding. Yun po yung mystery behind sa pagkakasal na ginagawa natin ngayon. Yung ginagawa po natin ngayong pagkakasal sa dalawang ito po yung kumakatawan, pinapakita natin yung ginawa mismo ng Panginoon for us. Kaya nga po ang ating pattern sa pagsasama ay kung paano sinamahan ng Panginoon ang kanyang simbahan at kung paano sinasamahan ng simbahan ang kanyang Panginoon. Walang labis, walang kulang. And lastly, basahin ko po sa inyo Revelation 22:17. Ito po yung panawagan, di ba? And the Spirit and the bride say, Come. And let him who hears say, Come. And let him who thirsts, come. Whoever desires, let him take the water of life freely.